magkaroon kapag ang kadiliman ay bahagi ng kasamaan, mababangay sa mga taong dilim at tiyak na kamatayan kapag ikaw ay kanilang nahawakan. Magandang araw mga kaibigan! Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga haligi ng Philippine cinema, ang batikang aktor na si Jose Romulo. Kilala siya sa kanyang mga papel na puno ng aksyon at drama. At isa siya sa mga aktor na tunay na nagmarka sa industriya ng pelikulang Pilipino. Tatalakayin natin ang kanyang kabataan, pag-akyat sa kasikatan at ang mga kontrobersiyang humubog sa kanyang karera. Tara at sabay-sabay nating balikan ang makulay na buhay ni Jose Romulo. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Jose Romulo ay ipinanganak noong June 12, 1923 sa Maynila. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at maaga pa lang ay pinakita na niya ang interes sa pag-arte. Sa kanyang kabataan, aktibo siya sa mga teatro at iba't ibang pagtatanghal sa kanilang komunidad. Dahil sa kanyang natural na talento at angking karisma, mabilis siyang napansin ng mga lokal na direktor. At dito nagsimula ang kanyang paglalakbay sa mundo ng pelikula. Noong dekada 50, nagsimulang makilala si Jose Romulo sa industriya ng pelikula. Unang pumasok si Romulo sa industriya ng showbiz bilang isang supporting actor sa mga pelikulang aksyon at drama. Ang kanyang unang malaking break ay ang pelikulang Sierra Madre Bandido, kung saan siya gumanap bilang isang matapang na tauhan na naging popular sa mga manunood. Dahil sa kanyang kahusayan sa pagganap, nagtuloy-tuloy ang kanyang mga proyekto. Isa siya sa mga paboritong gumanap bilang bida sa mga pelikulang aksyon at maraming pelikula ang nagawa niya kasama ang mga sikat na artista noong kanyang panahon. Ang kanyang tindig at tindig ng isang tunay na lalaki ay nagdala sa kanya ng mga papel na sumasalamin sa pagiging matapang at makabayan. Hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya na karaniwang bahagi ng showbiz. Isa sa mga pinakakontrobersyal na pangyayari sa kanyang karera ay noong makaladkad ang kanyang pangalan sa isang insidente ng pananakit sa isang kasamahan sa trabaho. Bagamat maraming bersyon ang lumabas tungkol sa pangyayari, ang insidenteng ito ay nagdulot ng pansamantalang pagkabawas ng kanyang mga proyekto. Subalit, dahil sa kanyang profesionalismo at dedikasyon, nagawa niyang makabangon at muling makuha ang tiwala ng industriya. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na umangat ang karera ni Jose Romulo. Nakilala siya hindi lamang bilang isang aktor ng aksyon, kundi pati na rin sa drama at mga pelikulang may malalim na temang sosyal. Kabilang sa kanyang mga pinakapinuri ng pelikula ay ang Huwag Mo Akong Limutin, kung saan pinarangalan siya bilang Best Supporting Actor. Ipinakita niya dito ang kanyang husay sa pagganap ng mga papel na may emosyonal na lalim, na nagbigay daan upang mas mapalawak pa ang kanyang mga oportunidad sa pelikula. Sa loob ng ilang dekada, hindi lamang siya naging aktor, kundi isa ring inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga artista. Marami ang tumitingala sa kanya bilang isang haligi ng pelikulang Pilipino, at ang kanyang mga pelikula ay itinuturing na klasiko sa kasaysayan ng Philippine cinema. Sa huling bahagi ng kanyang karera, unti-unti nang nabawasan ang kanyang mga proyekto. Subalit, hindi nito pinigil si Jose Romulo sa patuloy na pagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang mga pelikula. Nanatili siyang aktibo sa mga independent films at guest appearances sa telebisyon hanggang sa kanyang pagpanaw noong January 3, 2013 sa edad na 89. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang sa industriya ng pelikula. Ngunit ang kanyang mga nagawa ay mananatiling buhay sa alaala ng kanyang mga tagahanga at kapwa-artista. Si Jose Romulo
ay tunay na isang alamat ng pelikulang Pilipino at ang kanyang kontribusyon ay hindi kailanman malilimutan. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay ni Jose Romulo. Isang alamat ng aksyon at drama, ang kanyang kontribusyon sa industriya ay hindi matatawaran. Sa mga susunod na henerasyon, patuloy nating aalalahanin at ipagbubunyi ang mga naging bahagi niya sa pelikulang Pilipino. Maraming salamat sa inyong panunood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga alamat ng Philippine cinema. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom!